What a splash! That was massive! Look how fast they're going now that it's raining! Mine's ahead! Come on, run faster! Ayan, hello mga bossing. Another day, another YouTube automation tutorial. So sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Ghibli inspired na videos or YouTube channel or Ghibli team na na videos katulad ng napanood ninyo ngayon lang. So ito kasi nagva-viral to mga bossing ngayon sa Asian countries like India, China, Japan, pati dito sa Philippines. So marami siyang hahatak ng mga views. So, mabilis ang tutorial nito mga boss. Wala nang intro-intro. Simulan na natin. So, dito mga boss, may ipapakita ako sa inyo mga master prompt. Ayan. Ilalagay ko yung link sa may description or sa comment or sa may Discord natin sa mga member na ng Discord. Okay, naka-join na. So, gagawin nyo lang mga boss. Copy nyo lang to. Okay. Itong master prompt. Tapos punta kayo dito kay ChatGPT. Enter nyo lang yan mga boss. And then, mag-provide na yan ng mga channel name ideas. So, dito kasi, pwedeng Tagalog, pwede ring English, kay bahala. Pero nasa master prompt kasi is nakalagay yung term na Filipino. So, kaya yung result niya is naging Tagalog. Okay? Pero kung gusto nyo ng gawing English, i-translate nyo na lang din yan sa English. Ayan, tulad yan. So, yan mga boss. Kung halimbawa na mamimili ka lang dyan ng isang channel name, halimbawa ito, Nostalgia at Kubo. Copy lang. Sabi dito, select one channel name number 6. Enter mo lang yan. And then, mag-provide na yan ng channel taglines. Important yan. Let's say, sabihin na natin itong tagline number 4 yung gusto ko. Then, next na gagawin niya, channel description naman. English yan mga boss. Sinabi ko English. Description, maglilitaw na rin siya ng channel tags. Channel keywords. Yan. Profile picture prompt. Banner. Yan. Tapos ito na yung mga next na gagawin niya. So, sa ngayon, ang unahin natin, nabubulol. Unahin natin mga boss is gawa tayo ng profile picture. So, para makalibre tayo mga bossing, punta ka lang dito kay flow.google. Okay, libre yan. As you can see, meron tayong 150 AI credits kapag isa-isang account. Pero, pag gagawa ka ng image, libre lang yan. Walang bawas sa credit. Ilalagay mo lang dito yung prompt. Okay? Choose mo lang na image. Tapos, 1 by 1. 1:1. Tapos, choose tong nano banana. As you can see, nakalagay dito, generating will use 0 credits kasi libre lang pag-generate ng image dito kay Flow. Enter. So, yung mga bossing, meron na tayong profile picture na pwede natin gamitin. Yan. Sample lang naman yan, pero pwede kayo mag-generate ulit kung hindi nyo trip yung result. So, next na gagawin natin is channel banner.
Lagay lang din dito yung prompt and then image. Tapos for banner 16:9. Free lang naman yan. Click enter. Then wait lang natin. So ayan mga bossing, lumitaw na yung ating channel banner. So kung gusto nyo, generate ulit kayo mga boss para marami kayong choices. So ito mga bossing yung ibang choices natin. Channel banner. Yan, ito yung channel name mo. Nostalgia Kubo. Pwede rin to. Yan. Pero ito na lang. Download ko lang yan. Then pwedeng 1K or 2K. Bahala kayo kung anong trip nyo. Tapos yung profile pic, da-download ko rin. Ayan, next na gagawin natin mga bossing is gawa tayo ng bagong YouTube channel. Okay, punta lang kayo dito kay youtube.com and then sa may profile pic nyo. Okay. Switch account. Then may kita nyo dyan. Yung view all channels. Yan, ito yung mga channel ko. Takpan ko na lang. Then click mo lang yung create a channel. Then lagay mo yung yung name na pinili natin kanina. Ito yung Nostalgia Kubo. Ayan. I-generate na yan ng handle niya. Create channel lang. Ayan mga bossing, nandito na tayo sa ating bagong brand new channel. Okay. Click mo lang itong customize. Continue. Mapupunta tayo dito kay YouTube Studio. Upload mo lang yung banner na na-download mo kanina. Click done. Then yung profile picture. Done. Then sa may channel description, kunin mo lang tong kaninang nilagay ni ChatGPT. Meron na yung mga high ranking keywords mga boss. Ito mga boss, yung email address mo, huwag mong ilalagay dito yung main mo. Kasi baka ma-hack yung yung channel mo. Maraming hackers dito. So, ayan. Publish mo lang. Then, kunin natin itong channel tags, mga boss. Ayan, okay na. Pagkakuha mo ng channel tags, okay, sorry. Punta ka dito sa settings, sa may channel, country of residence, pwede mong ilagay na lang Philippines or any Asian countries. Or lagay mo US, walang problema. Ito yung keywords, dito mo lalagay yung tags. As you can see, napakarami. So, babawasan natin to para magkasya. So, ayan, okay na. Advanced settings. Lagay mo yan, set mo ng no. Ito, don't show potentially inappropriate words. Check mo yan. Then, eligibility, dapat naka-enable yan. Bili ka na lang ng bagong Globe na SIM card tapos pa-verify mo. So, alam niyo na yung mga boss. Advanced features, siyempre, kailangan mo to para upload ka ng video na more than 15 minutes. Tapos dito, automatic na to pagka na-verify mo tong isa. Saka yung Gmail mo naman yan, verified naman siya. So, kapag bagong Gmail, kailangan mo rin niyang verify. Okay? Click save. Then, balik ka dito sa my settings. Meron pa tayong babaguhin. Upload defaults. Visibility, lagay mo lagi sa unlisted. Advanced settings. Category, lagay mo sa entertainment. Ano ba ba? So,
So, wala namang language. Save mo lang. Ayan, ito na yung ating YouTube channel na bago. Since bago to mga boss, at hindi siya old account. Ang sabi kasi ng iba, pwede na mag-upload right away kapag bagong channel. Pero para safe, mag-warm up ka ng channel. Okay, kasi long form yung i-upload natin dito. Kapag shorts, sa tingin ko hindi na kailangan. Pero based sa experience ko, kapag hindi mo winarm up, halos walang nanonood ng channel mo kasi akala ni YouTube ay bot yung gumawa ng channel na yun. So, yun. Warm up mo muna yung channel mo. Para mag-warm up, nood ka lang ng mga videos na katulad nung mga video na i-upload natin. Diba? Ganyan. Ito, halimbawa ito mga boss. Ayan, Ghibli Days, panoorin nyo yan. Ito si Desi. Yan. Oh, ayan, panoorin mo lang. Basta pamilya sa Wilkins Tiwala. So, yung mga boss, pwede mo panoorin yan. I-warm up mo lang yung channel mo ng 48 hours. Yung first 48 hours or 2 days niya, huwag ka muna mag-upload. Warm up mo muna para sure tayo. Okay? So next step na gagawin natin mga bossing is gawa na tayo ng video. So yung mga bossing, meron na tayong bagong YouTube channel. Next na gagawin natin is gawa naman tayo ng video. Para makagawa tayo ng video, ilalagay ko yung isa pang master prompt dyan sa may description ng video na to. Then i-upload nyo dito yung file. Okay siya. Makikita nyo pagka nag-upload kayo ng file, ganito yung itsura. Then, enter nyo lang to. Type nyo lang to, execute the master prompt. Then, enter. Next na gagawin niya, babasahin niya yung mismong prompt. Okay. Ang step 1 sa may prompt is generate viral topics. So, mamimili ka na dito mga boss ng bagong topic. Halimbawa to, topic number 3, rainy day adventures after school. Lagay dito, select one topic number. Topic number 3 yung piliin natin. Ang step 2 na gagawin niya is generate major characters. Magbibigay siya ng character dyan ng mga 5. Yan, as you can see, nandito yung 5 character. Yung main character, si Miguel. Dyan yung age, yung appearance, and yung personality ng character natin. So, total na 5 yan. Okay. Next na, hihingi niya na instruction for you is, do you want character design prompts? Yes or no? Type mo lang yan na yes para magbigay siya ng design ng mga mga character natin. Then, ito si character number 1, si Miguel. Yan. Next na gagawin natin mga bossing bago tayo pumunta dito sa pag-generate ng mga scene. Generate muna natin tong mga character natin, itong 5 to. So, para makalibre tayo mga boss, punta tayo ulit kay Flow. Ayan, dito balik tayo kay Flow. Create new project. Kunin natin itong prompt na to for character number 1, Miguel. Paste mo lang dito. Then make sure na yung image natin ay yan. Times 1 mo lang mga boss. Okay na yan. Walang bawas yan sa credit. Then wait lang natin yan. And then yung bossing, na-create na natin si Miguel. Ito yung ating first character. Okay. Next na gagawin natin yung isa pang character. Actually 5 yan. Gawin lang natin, i-repeat lang natin yung process.
is dito, check mo yung settings, then enter. So, ayan mga boss, ito na yung second character natin. Next, yung third character. So, ayan mga bossing, kompleto na yung ating 5 character. Ito si Miguel. Tapos ito si, pangalan niya? Si Junjun. Junjun. Ito si Lisa. Aling Rosa. Aling Rosa. Saka si Mang Tonyo. Ayan, si Mang Tonyo. Okay, download lang natin yan para sigurado tayo mga boss. Download natin 2K upscale. Okay, habang nagda-download yan, mga boss, balik tayo dito kay ChatGPT. Since meron na tayong characters, click na natin itong yes para makagawa na siya ng mga scene. Ayan, step 4. Generate 30 nostalgic scenes. Ayan, meron na tayong 30 na meron na tayong scenes. Yan. Binigay niya kaagad yung 30. Okay, kung gusto nyong pahabain to, pwede kayong mag-add ng scene. Yan, pero hindi ko na gagawin yan, masyadong mahaba mga boss. So, sa inyo na yan, pwede nyong pahabain yung video, pwede nyong gawing more than 5 minutes. For now, ito muna yung gagawin natin sa tutorial. Sa scene 1, copy mo lang tong yung description. Tapos, make sure na i-choose natin to si Miguel, Junjun, and Lisa. Kasi yan yung nasa yung mga character do sa may sa scene 1. Punta tayo kay flow. Image, 16:9 times 1 lang natin mga boss. Choose natin to si Miguel, si Junjun, and then si Lisa. Tapos, paste mo dyan yung prompt. Click enter. Tapos habang nag-aantay tayo, pwede na rin natin i-generate yung scene number 2. Copy. For scene number 2, si Miguel and Junjun lang. Okay, Miguel and Junjun. Yan. Wait lang natin. And ayan na, available na po mga boss yung ating scene 1 and ang scene 2. Ang scenario pala nito mga boss yung mga yung dati pagka merong bagyo. Yan. Uwian yung mga bata. So, download natin yan mga boss. 2K. Download din tong isa. Then, punta kayo dito sa sa folder. And make sure na lagyan nyo dito ng i-rename nyo para hindi kayo nalilito. Yan, scene 1. Ito yung scene 2. Okay. Generate natin yung scene 3. Ulit-ulitin nyo lang ito mga boss hanggang sa matapos nyo yung scene na 30. Miguel, Junjun, and Lisa. Miguel. Okay, yan. Generate ko lang lahat ng mga scene, mga boss. So, ayan mga bossing, na-generate ko na yung 15 scenes. Pero siya, 30 scenes talaga yan. For the sake of this tutorial lang mga boss, 15 muna yung i-generate ko, pero dapat completuin nyo yung 30 or pwede nyo gawing up to 40, 30 scenes yan mga boss. Para lumampas ng 5 minutes. Pero ito na, yung 15 scenes. Para gawin naman nating video yan mga boss. Punta kayo dito, tapos sabi ni ChatGPT, do you want text to image prompts for all scenes? Type nyo lang ulit yung yes para mag-generate siya ng video prompt. Yan, step 5, text to image prompts. Ito, scene 1, copy nyo lang yan. Then, gumamit na ako ng ibang dito, na ibang flow account. Okay.
new project, and then upload mo yung image ng ng scene 1. Make sure na scene 1 yan, tapos i-paste mo yung prompt. Punta ka dito sa video, 16:9, isa lang para tipid sa sa credit. Okay. As you can see dito, gagamit ang pagbuo ng 20 credits. So 150 na credits yung free natin sa isang account. Makakapag-generate ka ng 7 na video, okay, sa isang account. Pero pwede kang gumawa ng at least na sabihin natin mga 10 account or 5 na lang mga boss. So sa 5 account, makapag-generate ka ng 35 videos. Okay. I-enter mo lang. Tapos wait lang natin mga boss. Then ito na mga bossing yung ating first scene. Check natin. School's out! Hurry! The rain is coming! Let's race! So ayan, kapag dito kayo nag-generate kay Flow, meron na siyang kasamang audio. Okay, meron na siyang background na music, audio. Okay. Pero pwede nyo gamitin yung yung Grok. Kung meron kayong Super Grok, much better, mas okay yun. Pero dito, kung wala pa kayong pamuhunan, pwede kayo muna kay Flow. Gawa muna kayo ng maraming account. Okay, tapos pag undiscarded dito mga bossing, kasi pag mag-generate kayo kay Flow, huwag kayong mag-generate ng sunod-sunod kasi nadedetect niya. Nilitaw dyan na unusual activity. Tulad ng nangyari sa akin kanina, pinutol ko na lang. So, kailangan nyo mag-switch ulit ng account or i-refresh yung page kapag ganun. Okay, kaya dapat pa isa-isa lang muna. Tulad ng ginagawa ko, ipa-isa-isa lang. Okay, okay na yung scene 1 natin. So, download na natin to. 720. Pag nag-upgrade ka, syempre meron na yung 1080p at saka yung 4K. Pero medyo pricey yan. Kaya I recommend yung Grok na lang yung nyo. Pero dito, since free lang, pagtsakaan muna natin yung 720p. Next na gawin natin itong scene 2. Copy mo lang ulit to. And then, so ayan na mga bossing, meron na tayong mga video. So tinapos ko hanggang scene 10. Okay. Nirename ko S1, S2, S3 hanggang S10 para hindi nakakalito. So pwede nyo gawin din yan. And next na gagawin natin is mag-edit na tayo sa CapCut or kung anumang favorite video editing software na ginagamit po ninyo. Pero alam ko naman karamihan sa inyo is ang ginagamit nyo ay CapCut. So export mo lang dito. Ito discard yung mga bossing. Alam naman natin na maraming na de-demonetize ngayon sa bagong policy ni YouTube. Okay, para maiwasan natin yung na ma-demonetize, gawin niyo yung gagawin na yung tuturo ko ngayon. Ngayon i-ano muna natin, lagay muna natin sa timeline yung clips. Dapat sunod-sunod. Ito hindi mo kailangan ng matitinding editing naman mga boss para ma-monetize ka. Yan, as you can see, mayroong mga flaws yung video editor natin, yung na create natin na video kay Flow. Yan, putulin na natin yan. And makikita nyo, Hurry! The rain is coming! yan, maganda yung quality pero meron na siyang kasama, saka may kasama na siyang audio. So isa yan sa good tip para hindi ka ma-demonetize. Dapat meron kang audio based doon sa may video na pinapakita mo. So nakikita nyo merong watermark ni Veo. Ang gawin nyo lang dyan mga boss para maalis yan, copy all mo lang ay Control A mo lang, select all. Tapos dito sa may scale, gawin mo lang siyang ganyan. Taasan mo lang mga 115%. Yan, wala na yung natakpan na yung yung watermark. Tapos lagay ka ng transition, dapat mayroong human touch.
Pwede itong black fade para medyo ano, hindi siya yung masyadong fancy or ano, ambient lang. Pag naglagay ka ng bump, medyo ano yun, yan, pangit. Pwede na yung ganyan mga boss. Isa pang strategy mga bossing, pwede nyong i-narrate yung maglagay kayo ng narration, ganito caption sa video ninyo. Okay? I-narrate nyo lang yung nangyayari dito sa video mismo. Halimbawa, itong bata, yung character 1 and character 2 natin is nandun sila sa may school nila. Ganito kasi itsura ng school dati sa Philippines, di ba? So, nag-aantay sila na pauwi na. And then yan, lumabas na sila. Nagtatawanan yan. Gamitan nyo lang English. Para mas madalian kayo mga bossing, dito kayo kumuha sa text to image prompt. Andito yung pwede yung gamitin na narration. Okay? Ito yung character. Halimbawa si character 1, standing outside the small rural school. Yan. Or dito kayo kumuha sa may scene na nostalgic scene. Pwede mong kopyahin to. Boss, ito scene 1. Lagay mo dito. Yan. Okay na yung mga boss. Kung gusto mo, pwede mo palitan naman yan. Yan. Tapos lagyan mo ng stroke para madaling basahin. Yan. Let's race! Or kung ayaw mo naman ganyan kahaba, pwede mong i-copy yan. Tapos punta kay ChatGPT, new chat. Sabihin mo na lang ng rephrase. Yan to. Video. I-replace mo lang para may medyo hindi naman yan. Pwede mong i-copy yan. Tapos ilagay mo dito sa video timeline. Isa pang diskarte mga bossing para hindi ka mapatawa ng inauthentic content is lagay ka ng additional na sound effects dito para mas makakuha ka ng bagong mga sound effects. Punta ka lang sa pixabay.com. Yan. Dito sa may homepage ng Pixabay, punta ka lang dito sa music, sa sound effects. Dito kasi may mga libre na. So, yan. Pag nasa sound effects ka na, mo lang, halimbawa yan, yung nakikita nyo yung history ko. Dito rin ako kumukuha mga boss. Halimbawa, win. Yan. So, da-download mo lang yan, boss. Pwede kang mag-donate dito kung meron kang extra money natin. Yan. Pwede mo paramihin yan, pwede mo putul-putulin. Bawa merong scene na malakas yung hangin. Tulad ng nakikita nyo dito, pwede nyo ilagay yan. Although meron ng kasamang music, sound effect itong na-download natin kay Flow, pwede mong babaan din naman na yan. Audio. Kung naka-CapCut Pro ka, mga boss, pwede mo naman itong i-extract audio or isolate voice kung gusto mong alisin yung voice na nagawa ni Flow, or i-extract audio mga boss. Tapos palitan mo nitong na-download mo na sound effect kay Pixabay. Yan, yung mga diskarte boss para paganda yung video, magaling ma-consider as high quality yung video na ginawa mo. Okay? So, for this tutorial, hindi ko muna ilalagay. So, nasa diskarte nyo na yung mga boss. And make sure na, halimbawa, meron kang
Kung meron kang logo na nagawa, pwede mong ilagay dito sa taas or sa gilid. Okay? Tapos, kung sa CapCut, pwede kang maglagay ng mga ganito. Ayan. Mga boss, pwede kayong pumili dito sa sa may title, sa may, I mean sa text template. Okay? Yung halimbawa, subscribe na na sticker or text. Yan, litan mo lang para kahit hindi ka nagsasalita, okay, meron kang CTA o call to action para mag-subscribe naman yung mga nanonood. So, yan. Hindi, pag okay na yan, nadagdagan mo na ng mga additional value yung video mo. Export mo na yan. Dito naman mga bossing, kapag mag-export ka, kung kaya naman ng computer mo, gawin mo ng 4K and 60 FPS. Yan. Para naman, ma-recognize naman na high quality yung video mo. Okay, export. So, ito na mga bossing, meron na tayong, ito na yung first video na export. Hurry! Let's race! So, next na gagawin natin mga boss, punta ulit tayo kay ChatGPT. Okay. Tapos, i-export natin dito, i-upload natin ulit yung isa pang prompt, master prompt. Pero as you can see, mag-wait pa daw ako ng 9 hours. Pero kung gusto niyo mga bossing, pwede niyo namang gawin yung ito. Ilalagay ko yung master prompt na to sa may description. Copy mo na lang yan. Pwede rin naman yan. Yan. Paste dito. Ito yung meta SEO. Add mo lang ng execute sa may dulo. Enter. Yan. Gagawin na niya mga boss yung title, description, bibigyan ka niyan, tags. Depende yan mga boss sa may video topic na ginawa mo recently. Okay? Ngayon, kung hindi naman yan yung topic na ginamit mo or second video ka na, napunta ka na sa second video, natapos mo na yung first, ilagay mo lang dito sa may i-enter mo lang ulit dito, tapos bibigyan ka niya ng bagong title, description, tags. Tapos, meron na rin niyang pin comment, merong thumbnail, prompt, gagawa tayong thumbnail mamaya. Tapos yung video file name, saka yung thumbnail file name. So, gagawin mo mga boss, kaya natin boss, kunin na natin tong file name. Punta ka doon sa may file. So, ito yung file niya. Tapos, i-rename natin yan. So, ayan na. Ang importance naman yung mga boss is para dagdag kasi ng SEO yan kapag ganyan yung title natin. Although, sabi naman ng iba, hindi naman yan importante. Pero mas maganda na gawin natin yung ganito. Baka sakali mga boss. Tapos itong thumbnail file name. Gawa muna tayo ng thumbnail. Copy lang natin to. Punta tayo kay flow. Okay, this time balik tayo sa image. 16:9. Then paste. Mag-generate na yan ng thumbnail na 16:9. Wait lang natin. So ito mga boss, ito yung na-generate na thumbnail. Meron na siyang text, which is yung napaka-importante. Kasi binabasa ni YouTube yung text sa may thumbnail natin. Okay? Saka kung anong klaseng image meron siya. Download natin yan. Then kunin natin tong file name. Yung thumbnail, i-rename natin yan. So ayan na. Next, ang gagawin natin mga bossing,
Kumpleto na. Upload na natin yung video. Okay, boss. Dito tayo sa YouTube Studio. Click mo lang tong create, upload video. So, bago tayo mag-upload dito mga boss, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, warm up mo muna yung channel mo sa loob ng 48 hours. Manood ka muna ng mga same niche o same videos na katulad ng mga i-upload natin. Kasi kung hindi mo gagawin yan, pag-iisipan ni YouTube na bot ka lang. Dapat isipin ni YouTube na ano ka, na totoong tao, merong ginagamit mo talaga mismo yung channel na kakagawa mo pa lang or kahit yung old videos. Pagka bago kasi isipin na bot, pagka old channel naman siya, yung age channel is ano siya, isipin ni YouTube is random yung yung pinapanood mo, random yung ina-upload mo. So dapat siya, ma-recognize siya as yung niche, kung anong niche mo dapat yun ang pinapanood mo. So bago kayo mag-upload, is form up muna within 2 days or 48 hours. So, ayan. Ito naman for tutorial lang naman to mga boss. Okay? Ayan. Kapag ka may vidIQ ka kasi merong mga suggestions siya dyan. Pero I don't think na good siya. Kunin mo yung title. Pili ka lang dito mga boss. 5 naman yung ibibigay niya. Pero ang usually ginagamit ko yung pinakauna. Kasi yun yung the best option for me. Is mo lang dyan. Tapos yung description, kunin mo na to. Okay na yung mga boss. Kung gusto mo meron kang ibang social, lagay mo lang dito, add mo lang dito. Okay. Pwede mo naman dagdagan yan. Si YouTube naman kasi ang binabasa niya is yung first yung mga unang keyword dito sa may description mo. Saka yung hashtag. Importante yung mga boss kapag ka long form. Kapag ka short form, kahit wala na to eh. Nagva-viral na siya. So itong mga tags, napakarami nito. So babawasan natin to, alam ko. Ito. Ayan, marami nga. So bawasan natin. Dami. Yan. Yan, okay na mga bossing. So, tulad nung ginawa natin kanina, sa may default na settings, naka-no siya. Okay, tapos dito wala ka nang gagawin. Tapos ito, entertainment. Yan, ito yung file name nyo. Dagdag na SEO. Okay. Kailangan nakaka-verify ka muna bago mo malagay yung thumbnail. Oo nga pala, di pa pala ako nag-verify. So, dapat, ang importante mga boss kapag gagawa ka ng long form content is dapat naka-verify siya. Okay? So, as you can see, 1 minute and 20 seconds lang dahil 10 scenes lang yung ginawa ko. Pero pag kinumpleto mo yung 30 scenes, abot yan ng 40 minutes. Kung gusto mong gawing 40 to 50 scenes, pwede rin naman. Meron siyang mahahaba yung kwento niya. Okay? Mahaba yung kwento niya, abot yan ng 6 to 7 minutes. So, libre lang. Nga lang, kailangan mo lang ng maraming account na dito sa may Flow. Okay? Kailangan mo lang na maraming account yan. Or subscribe ka kay Supergrok. Kung meron ka naman budget. Isang pang strategy, dagdag ka ng playlist. Yan. Pwede ka magpa-generate kay ChatGPT din ng description, walang problema. Dapat yan naka-public. Okay? Language, wala namang boses yan eh. So, create mo lang. So, yan. Kasi para makapag nag-create ka na ng maraming videos.
I-simple this para ano, strategy para mag-link yung mga videos na ginawa mo. Okay? And then i-upload mo yan mga boss. Okay? As you can see, merong ano, dahil first video natin to, hindi tayo makapaglagay ng end screen, pero sa mga second or third videos dapat may end screen ka. Saka yung ano card. Nakalink siya. Ayan. Nakita nyo, no issues found. Ayan. Tapos, kapag nandito na kayo, make sure na naka-schedule siya. At least mga ano, 12 hours, ganyan. Huwag nyo basta i-post ng ano, public or ano, kailangan naka-schedule siya. Dahil si YouTube, once na i-upload mo siya, as you can see dito, na pinaprocess na niya up to 4K. Ibig sabihin niya, naka-upload na siya. Pagka-upload na pag-upload niyan, binabasa na ni YouTube yung video mo. Kaya nga nakita mo dito is sa checking wala na siyang ano, copyright. Wala na siyang issue na nakita. Okay? Doon pa lang mga boss, iniisip na niya kung kanino niya ipapakita yung video mo na in-upload. Yung mga audience mo, kung saang bansa, kung anong niche, kung anong idea, mga pinapanood nila. Okay? So, yun. Kailangan naka-schedule para kapag upload, nakalinya na yung mga possible na manonood doon sa video mo. So, yun. Hindi ko lang masyadong ma-explain pero ganun yung ano niya, yung pattern ni YouTube. So, schedule ano ba ngayon? 20, 21, pwedeng kahit na alas 12. Alas 12:15 ng madaling araw. Yan. Schedule mo lang. So, yan mga boss. Naka-schedule na yung first video. Okay. So, dagdag tip ko lang mga bossing. Kung halimbawa, nag-upload ka na ng first video, second video, or third video mo, tapos yung views is hindi man lang lumalampas sa 5 or tatatlo, or yung impression ng video mo is napakababa, halos wala pang 1,000, ganun. The best thing is give up mo na. Gawa ka na ng bagong YouTube channel. So, yan. Kasi sa una pa lang, mga boss, si YouTube pa kasi naglalagay siya ng parang invisible na ano, na mark do sa may lahat ng mga channel, lalo yung mga bagong channel. Kung okay yung video na ginawa mo, ganon. Or napagkamalang ka kaagad na bot. So, possible na may nagawa kang mali, lalo kung bago yung channel mo. Okay? So, gawa ka na lang ng bagong channel, o bili ka ng bagong SIM card na Globe, syempre, and i-verify mo agad. Okay? So, yun lang mga bossing, huwag nyo masyadong i-pressure yung sarili nyo kasi ano to long form video to. Medyo mahirap magpa-viral dito. So, yun lang mga bossing. Kung nagustuhan mo itong video na to, subscribe ka naman mga boss and mag-comment ka kung anong next tutorial na gusto mong mapanood dito. So, yun lang. Salamat sa panonood.